Tapos alaman mo may problema, may mga uma-arbor na, mga Chinese na. Ibang grupo na yung tumatawag sa akin, ina-arbor na yung mga Chinese na yan. Ibig sabihin, General Mariano, hindi natatakot sa iyo ang mga tao mo. Dalawang bagay lang hindi sila natatakot sa iyo or magkakasama kayo. Magandang araw at usapang Pulis Escalawag muna tayo mga kababayan po natin. Ayon kay Congressman Dan Fernandez, kung hindi nirerespeto ng kanyang mga tauhan itong si General Mariano, abay posibleng kasabwat o kasama nila ito umano sa kanilang modus. Dahil ayon kay General Mariano, ang ilan sa kanyang mga tauhan ay hindi nagsumiti sa kanya ng report, lalo na yung hindi nila pagdeklara nitong 27 million na sana ay tibang-tiba na sila doon. Kaso nabisto po ang kanilang modus, mga kababayan po natin. Lalo na nagtistigo nga ang kanilang asset. Imagine mo yung asset, may 2 milyon sana na reward. Abay, ibinulsa pa ang 1 milyon at 1 milyon lamang ang ibinigay, mga kababayan po natin. At ang pulis na pagmamayari ng driver nitong Chinese na kanilang naging asset, testigo, kasabwat, abay yun pa ang itinanim doon sa bahay ng mga Chinese. At ngayon may isang box pa silang hinahanap kung magkano nga ba ang laman at hindi nila malaman-laman kung nasaan na ito at kung magkano nga ang kabuang pera. So estimated umano mga kababayan po natin ay nasa 100 million, pero ang totoong nakuha nilang pera na nadeklara ngayon na nabisto ay 31.6 million lamang. So more than 60 million pa ang hinahanap at inaalam. At ano kaya ang negosyo nitong mga Chinese sa ating bansa kung bakit may ganito sila kalaking pera? So yan ang ating mapa-find out, mga kababayan po natin, sa nagaganap na pagdinig sa House of Representatives. Ang tanong, kasabwat nga ba itong si General Mariano? I was really been a bit confused. I was trying to review yung ating mga naging hearing nung nakaraang dalawang hearings. And kasi dalawang version ang pumasok sa isipan ko during that time that Colonel Guevara reported sa iyo. And allegedly, sinabi niya that nireport na niya yung 27 million. So he reported that 27 million in accordance with Colonel Guevara. Nireport niya yon ng almost 7 p.m. to 8 p.m. at 7 a.m. to 8 a.m. And then sinabi mo doon, General Mariano, that you reported to General Nartates ng mga I think you were able to find it out from 10 a.m. to 11 a.m. yung 27 million. So from there, nag-report ka kay General Nartates. So can I kindly ask General Nartates, kasi doon sa statement ni General Mariano, from 10 a.m. to 11 a.m. of September 16, after the operation, ni-report niya yung 27 million. Can you kindly confirm that na-report yung 27 million? General Nartates, please. Yes, Your Honor. I do not confirm that the message containing the 27 million on that day, September 16, Saturday, 9 a.m. or 10 a.m. Hindi included yun, sir. No, wait. General Mariano, sinabi mo yun. Kasi I have the video nire-review ko siya kagabi. Nakita ko, sinabi mo that you have texted General Nartates nung 10 to 11 about the 27 million. Is that true? Mr. Chair, I just forwarded the sketch report to my regional director around 10:36 a.m. But wala po dun yung pera na 27 dahil hindi naman po kami nagkausap ni Chief DSOU ng alas 7 o anong oras mula nung dumating ako sa opisina, Mr. Chair. Pero sinabi mo sa last hearing that 10:30. Yes, at 10:36 a.m. po yung nag-forward po ako ng schedule report kay RD. And 11 a.m., 3 minutes and 50 seconds, you were able to talk with General Nartates. Yes or no? Tama po yun. Correct. Opo. So kung nagkausap kayo ng 11 a.m. at nalaman mo na ng 10:36 yung 27 million, ba't hindi mo pa sinabi kay General Nartates? Mr. Chair, sinabi ko po sa kanya na meron pong dineklara yung ating Chief DSOU na pera. Sinabi mo yung 27 million? Wala pong... Ba't hindi mo sinabi? Wala pang figure pa po yun, pera pa lang po, Mr. Chair. Hindi ko pa po alam yung figura. Hindi ko pa po alam ang figure nung. Kaya nga nung pagkasabi po sa akin ni Chief DSOU na meron silang nakuha pang pera at tinanong ko sa kanya nung araw na yon kung yung ba'y naka-inventaryo, sinabi niya sa akin na hindi.
Immediately nagalit ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya, bakit nyo kinuha yan nang wala namang inventaryo? Pera ng mga Chinese yan. Okay, General Mariano, you speak to the chairman. Mr. not Chairman, to the, sorry, Okay, Mr. Chairman. sige. Colonel Guevara, you were alleging that there was a conversation. As a matter of fact, when I read and I saw your video, sinabi mo, pumunta ka doon sa quarters ni Didi. Andun ka eh. Sabi mo, mga alas 7. Naidlip ka pa nga eh. Sabi mo, correct? Yes, Mr. Chair. So kung naidlip ka doon, dumating siya, sinasabi mo mga alas 8. Yes, Mr. Chair. At sinabi mo doon sa investigation nila, General Natates, ang sabi mo ay idinrap by ka ni Quijana at pagkatapos, sabi mo sa kanya, sasabihin ko lahat ng totoo kay Didi. Yes, Mr. Nung pumunta ka doon, sinabi mo sa kanya 27 million. Yes or no lang? Yes, Mr. Chair. Okay, nung sinabi mo, meron kang ebidensya ng papatunay na sinabi mo? Meron ka ba mga text na sinabi kay General Mariano na meron 27 million? I don't have, Mr. Chair. Because So wala kang pagpapatunay na may sinabi kang 27 million? yes, Mr. Chair. Because So how can you prove your case kung wala kang sinabi? So yun lang ang sinabi mo kay General na sa pre-investigative report, sa pre-investigation, sinabi mo na merong 27 million na sinabi ka. yes, Mr. Chair. So ngayon sinasabi mo wala kang sinabing 27 million. Meron po sinabi, Mr. Chair. Ano ba talaga? Yes. Wala lang po akong tinext. Wala ka lang ebidensya Yes. na sinabi mo yung 27 million. Sa sketchy report, hindi mo binanggit yung 27 million. Before making the sketchy report, Mr. Chair, but Ano oras pa sinabi kay General Mariano yung 27 million? Exacting oras. it's around 8 to 9, Mr. Chair, when he arrived. The moment he arrived the quarters, Mr. Chair. Doon mo na sinabi sa kanya yung 27 million. Yes, Mr. Chair. Okay. From 2016 na nalaman mo na may mga tumatawag na sa iyo, during that time, 11 a.m. nagkausap na kayo ni General Nartate, sinabi mo na merong amount na nakuha. Yes. 2:30 may tumawag din sa iyo, sinasabi ina-arbor na. Alas 9 meron na rin Yes. na tumatawag sa iyo. Hindi ka na ba nagduda doon na may malaking problema to? Mr. Chair, nagdududa na po ako. Ang problema lang So po, kung nagdududa ka, di ba ang unang dapat mong ginawa? Oy, Colonel Guevara, magkano to? Hindi mo ba tinanong si Major Quijana? Oy, Major Quijana, halika dito, mag-usap tayo. Magkano ba itong nakakuha dito? Walang ganon? wala po sila Major Quijano, Mr. Chair. Si Ano mo, General Mariano, hindi naman kami mga bobo dito. You are the boss of the SPD. Yes, You are the head of the SPD. yes, Mr. Chair. You have the responsibility to find out every detail of the operation. Especially when you were able to talk to Regional Director General Nartates. Di ba? Yes, General sir. Nartates, ano na pag-usapan nyo ng 3 minutes and 50 seconds? Yes, sir. I was the one who called the district director, Your Honor, when Sandali, ikaw ang tumawag, hindi siya ang tumawag sa'yo? Kasi doon sa video siya ang tumawag sa'yo. No, sir, si Mr. Si General Nartates. O sige, Opo. General Nartates, please. Yes, sir. On that Saturday morning, kasi araw-araw ako or oras-oras or minu-minuto, nagbabasa ako ng mga spot report sent through Viber. Meron kaming Viber platform and then nakalagay yan sa group para mabilis. It is being reported hanggang Kamkrame. Kasi nakakahiya naman tatawag sa akin ng Chief PNP or the command group at the national headquarters or any stakeholders na kailangan kung ano yung situation dito, dapat alam ko. So, I make it a point as the commander of the National Capital Region na babasahin ko isa-isa. And in that instance, Saturday morning, nakabasa ako ng SMS report, spot report through Viber, indicating na meron na-recover na 2 barrel and human trafficking case, implementation of search warrant, and the seizure of 4.6 million. Nagtaka na ako bakit may 4.6 million. That's why ako na yung tumawag para makuha ko kung ano yung detalye. And then he briefed me, the Southern Police District Director, na it is an implementation of search warrant. Ganito. And tinanong ko, bakit may 4.6 million? Because recovered and at the same time, meron daw on the act silang nakuha in violation of human trafficking. And so, okay, very good. Make sure na maayos yung kaso nyo. And so, that was a Saturday morning. And I was surprised when after 2 days, it's a September 18, meron ng progress na may 27 million. Yun na nga. So, General Nartates, nalala mo yung 27 million. September 18 lang. Doon mo nalaman yung... Yes, Okay. Your Honor. Alright. So, General Mariano, so, kailan mo exactly nalaman yung 27 million? Nung
yung pera po sir nung Sunday na lumabas po na nagkaroon po kami ng meeting. Kasama po nung 1:00 ng hapon, kasama po si Jolet, kasama rin po si Colonel Cabradilla at si Lieutenant Colonel Yogo. Tinatanong ko po doon, ba't wala pa rin silang, despite ng repeated demands ko na ibigay yung report kung magkano talaga yung nakuha nilang pera. Okay, sandali, General Mariano. So, lumalabas Sunday na to. Yes sir, Okay. ng 1:00 Mr. Chair. Evidences were submitted and the inventoried money were submitted to the DSOU. Nandun sa opisina nyo eh. Nandun ang opisina nyo. Dinala yung mga ebidensya, yun ang sinasabi nila eh. Don't you have this instinct that dapat tingnan natin yung ebidensya. Nasaan yan? Ginawa mo ba yun? Sir, wala sa DSOU yung pera, Mr. Chair. Hindi ko alam kung saan nila kinuha. At nung gabi na sinasabi nila, So- Mr. Chair, So, na ngayon, okay. Yeah. So, ngayon, kino-confirm mo that yung pera wala doon sa opisina. yun po yung... No. Yun yung sinabi mo kanina, di ba? Opo, Kino-confirm mo. Opo. So now, mapapatunayan na natin dito that these people are all lying because yung sinasabi natin pera ay wala doon sa DSOU, wala doon sa opisina ninyo. Is that right? Tama po, Mr. Chair. Talaga pong wala po sa kanila yung pera. Kaya Okay. po ako naghahanap ng report. Pilit ko silang sinabi ko rin po kay... Okay, having said that, nakita mo yung 4.6. Hindi rin po, Mr. Chair. Sa report lang po na sinubmit ni Guevara po. Nandun po. Yun lang po rin po nakita ng mga other officers na nandun po sa DSOU. Yun lang pong 4.6. So in other words, dumating ang Sunday, dumating na yung media. Hindi ka ba nagtaka nang dumating yung media? Suddenly, andun na yung pera. Kasi hindi mo hinanap the whole day or the whole of Saturday, the whole of Sunday morning and in the afternoon. Di ba? Sino Hinanap- nagpatawag ng media? Kailan mo pinatawag ang media? Hindi po ako nagpatawag ng media. Mr. Sino nagpatawag ng media? Sila po ang nakakalam po, Mr. Chair. Kasi po gabi po raw nila ginawa, Mr. Chair. Hindi ko po alam yun. So hindi mo rin alam na may darating na media doon? Wala po. Hindi ko po alam kung So anong hindi mo ID. rin alam na mag-i-inventory na sila? Hindi rin po, Mr. Chair. Hindi mo inisip na napakalaki na itong problemang to that you have to take action personally na talagang inasa mo na lang sa kanila lahat? Hindi po. So sa mga sagot po ni General Mariano, mga kababayan po natin, ay masasabi po natin na talagang posibleng kasabot nga itong si General Mariano at mukhang pinapaikot-ikot lang itong si Congressman Fernandez at ilan sa mga kongresista po dito, mga kababayan po natin, at mukhang tinatakpan siya ng kanyang mga tauhan at dahil hindi siya dinidiin, mga kababayan po natin, at hindi rin sila nagsasalita. Ito si Colonel Quijano ay hindi masyado nagsasalita, mga kababayan po natin. Ang madalas niya lang sinasagot ay ang sinasabi niya na umano'y nasampahan na umano sila ng kaso kaya hindi niya masagot umano ang ilang katanungan. At ayaw niya lang talaga na madiin din itong si General Mariano, mga kababayan po natin. At kahit itong si Dan Fernandez ay mukhang bisto na nga itong si General Mariano, kaya napilitan na rin sila na maipa-cite in contempt ito. So sana po sa mga susunod na investigation, mga kababayan po natin, ay malaman po natin kung magkano talaga ang kabuuang pera na kanilang dinikwat doon sa bahay ng mga Chinese. At ano nga ba ang negosyo nito mga Chinese, mga kababayan po natin? Imagine mo, maraming Pilipino ang naghihirap. Hirap nga sa 1,000. Pero dito pala sa bahay ng mga Chinese ay may mga milyones na nakatambak na pera. So ang ating bansa ay pinamumugaran na nitong mga Chinese na negosyante o mapa-illegal man o legal, mga kababayan po natin. At mukhang sila din ngayon ang tinatarget nitong mga pulis na iskalawag sa ating bansa. So itong mga witness ngayon, mga kababayan po natin, tagilid din umano ang kanilang buhay dahil hinahunting sila ng mga kagrupo nitong ni Major Quijana at itong si Colonel Guevara at itong mga sindikatong Chinese din na nakuhanan nitong pera ng mga pulis, mga kababayan po natin. So para sa karagdagang update at susunod pang mga upload po natin patungkol sa update na ito sa mangyaring pagdinig pa sa House of Representatives para ma-find out po natin kung sino-sino pa ang mga kasabwat. Posibleng may mga mataas pa na opisyal na may hawak sa mga pulis na ito